Itong nakakilabot na video na naglantad sa lihim ng isang mister. Nang mawala si Sheila Gutierrez, 33 years old at ina ng 3 anak, sinabi ng kanyang mister na dinala siya ng ICE. Pero isang nakakapangilabot na video ang lumabas kung saan ay makikita siyang naghihila ng mabigat na bagay sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit ano ba talaga ang nangyari at paano ang isang simpleng video ang nakapagbunyag na isang malagim na krimen? Ang huli na may narinig mula sa 33-year-old na si Sheila Gutierrez ay noong August 9, Sabado ng umaga. Nakikipag-video call siya sa kanyang ina na si Helga na nasa Peru. Sa video ay tila maayos naman ang lahat, nandoon ang kanyang mister at katabi nila ang 3 anak. Pero si Helga ay may kutob dahil biglang lumayo si Sheila at may ibinulong na mahalagang bagay. Ayon sa kanya, dadalhin muna niya ang mga bata sa park, kakain sila at iiwanan niya mga ito sa isang kaibigan. Pagkatapos ay gagawin na niya ang mga bagay na pinag-usapan nila ng kanyang ina nung gabing nakaraan. Doon na kinabahan si Helga. Alam niya mapapahamak ang kanyang anak kung itutuloy niya yon, pero nakapagdesisyon na si Sheila. Kaya nasabi na lamang ni Helga ay, sige basta mangako ka na tatawag ka ulit mamaya. Ngunit hindi na dumating ang tawag na yon dahil sa oras na yon ay nawala na si Sheila. Umaga ng kasunod na araw si Helga ay lubhanang nababahala. Buong gabi niyang tinatawagan at tinitext ang anak. Hindi na ito sumasagot at biglang nanahimik. At bilang isang ina, ramdam niya na may mali. Pilit niyang iniisip na baka abala lang si Sheila, baka namatay ang cellphone o tatawag siya kapag maayos na ang lahat. Pero masyadong mabigat ang katahimikan para sa kanya. Kaya ang ginawa ni Helga at ang tanging iniisip niya ay tawagan na si Jomar, ang mister ni Sheila, pero hindi rin ito sinasagot ang kanyang tawag. Sa halip, nagpadala lang ito ng isang text message at ang nakasulat doon ay halos nagpahinto na kanyang tibok ng puso. Sa mensahe, sinabi ni Jomar na dinampo si Sheila ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE dahil sa kanyang immigration status. Nung una ay naniwala si Helga. May katuturan nga naman dahil hindi kailanman naayos ni Sheila ang kanyang mga papeles at madalas mangyari ang ICE raids sa buong bansa. Posible nga na yun ang dahilan kung bakit hindi sumasagot si Sheila sa kanyang cellphone, pero halos agad napansin ni Helga na may mali. Yun ay dahil hindi naman bukas ang mga opisina ng ICE tuwing linggo at may nakatakdang appointment si Sheila sa September. Hindi talaga tugma ang kwento, kaya diretsa niyang kinumpronta si Jomar. Yun ay dahil wala namang ulat mula sa ICE kung dineport si Sheila, tatawag sana yun kay Helga. At doon na bilang nagbago ang kwento ni Jomar. Sinabi niyang iniwan daw siya ni Sheila para sa ibang lalaki. Pero agad itong itinanggi ng pamilya at mga kaibigan. Alam nilang hindi iiwan ni Sheila ang kanyang mga anak. At kung aalis man siya, siguradong magsasabi siya sa mga malalapit sa kanya. Sa puntong yon ay mas lalo lang lumakas ang mga hinala. Mailan sa mga kaibigan ni Sheila ang diretsya nagtanong kay Jomar kung anong ginawa nito sa kanya. Alam ng lahat ang totoo, may kasaysayan si Jomar ng pananakit kay Sheila. Noon pa man, madalas na siyang marahas. Kaya naman iniisip na ng lahat kung may nangyaring masama kay Sheila. Nasaktan ba siya, buhay pa ba siya at nangangailangan ba siya ng tulong? Kahit na napakaraming senyales ng panganib, wala pa rin gustong humarap sa pinakamasamang posibilidad. Patuloy nila pinipilit si Jomar na magsabi ng totoo. At doon niya binitawan ang mga salitang nagpatahimik sa lahat. Ayon kay Jomar, na aksidente si Sheila. Wala na siyang idinagdag at walang detalye, walang paliwanag at walang logic. At pagkatapos noon, natahimik na siya. Sa mga sandaling yon, ramdam ng lahat na nagmamahal kay Sheila ang katotohanan na hindi na siya babalik. Si Sheila ay 26 years old pa lamang nang lisanin niya ang Peru noong 2023 kasama ang kanyang mister na si Jomar at ang kanilang 3 anak. Dumating sila sa California dala ang pangarap ng mas magandang buhay. Ngunit sa halip na mabuo ang pangarap, natagpuan ni Sheila ang sarili na nakatira sa parehong bangungot na iniwan niya sa Peru. Hindi ito nagsimula sa Amerika. Matagal na itong nangyayari sa Peru pa lamang. At doon na ilang ulit na siya nagpunta sa mga pulis, nagsampa ng reklamo at humingi ng tulong pero walang nangyari. Tandang-tanda ito ng kanyang pamilya. Ayon pa sa kanyang tiyahin, ilang ulit na niyang sinamahan si Sheila sa presinto matapos siyang saktan ni Jomar. Pati mga kapitbahay sa California ay nakapansin na may mali. Never had any interaction with the husband. He always seems like mad all the time. But with the wife, she was
Kahit ang sariling mga anak ay takot na takot sa kanya at alam ni Sheila na palala na ng palala ang sitwasyon. Pagsapit ng summer ng 2025, napuno na si Sheila at gusto na niyang makawala. Pero may problema dahil wala siyang papeles at takot siyang kung ire-report niyang pananakit baka siya ay ma-deport. Noong Biyernes ng gabi, isang araw bago siya mawala, sinabi ni Sheila sa kanyang ina sa video call na ayaw na niyang manahimik. Ayon kay Helga na kanyang ina, sinabi raw ni Sheila na sinaktan siya ni Jomar, minamaltrato at pating bunso niyang anak na 3 taong gulang pa lamang ay pinapalo rin. Sa tawag na yon, sinubukang kausapin ni Helga si Jomar ng direkta at sinabing, kung mahal mo ang anak ko at ang mga anak niyo, magbago ka para sa kanila. Ngunit hindi nagsasalita si Jomar. Kinabukasan, Sabado, plano ni Sheila na dalhin muna ang mga anak sa park. Iwan sila sa mga kaibigan at saka pumunta sa mga pulis. Pero hindi na niya ito nagawa. Nawala siya bago pa siya magkaroon ng pagkakataon. Pagsapit nitong August 12, 2025, mula sa pag-aalala, naging matinding takot na ang nararamdaman ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Imposibleng lumipas ang ilang araw na hindi siya magparamdam. Halos araw-araw siyang tumatawag sa kanyang ina, pero ngayon katahimikan na lamang. Ginawa na ng kanyang mga mahal sa buhay ang lahat ng maisip nila. Naghanap sila sa paligid, tumawag sa mga hospital, nakipag-ugnayan sa mga kaibigan at sinumang maaring nakakita sa kanya. Pero wala pa ring bakas ni Sheila. At mas lalo pang nakakabahala ang sitwasyon dahil hindi lang si Sheila ang nawawala. Maging si Jomar at ang mga bata ay biglang naglaho na rin. Hindi siya sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa mga messages, at tila parang tuluyan siyang nawala sa mapa. Doon na nagdesisyon ng pamilya at mga kaibigan ni Sheila na pumunta sa pulis sa California para i-report na nawawala si Sheila at pati na rin ang mga bata. Agad na rumisponde ang mga deputy at pumunta sa apartment complex ng mag-asawa para kausapin si Jomar pero wala siya doon. Sa halip ay may natuklasan ng mga investigador na nagpanginig sa kanila. Yon ay mga bakas ng dugo sa sahig mismo sa labas ng pinto ng kanilang unit. Malinaw na may nangyaring karahasan sa loob ng bahay. Mula doon, sinimula ng mga detective ang pagre-review ng surveillance footage sa paligid ng gusali. Isang kapitbahay ang umamin na nakarinig siya ng sigaw at malalakas na kalabog mula sa unit ni Sheila. Pero inamin din niya na pinili niyang huwag mangialam, kaya hindi niya ito pinansin. Isang desisyon na patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. At dumating ang sandaling hindi na malilimutan ng lahat. Ilang sandali matapos yon, nakuhanan si Jomar sa ring camera ng isa pang kapitbahay. Sa video ay makikitang hinihila niya ang isang napakalaking bagay na binalot ng mahigpit sa tela, patawid ng courtyard. Kasunod noon ay muling nakita sa parehong camera si Jomar makalipas ang ilang sandali. Ngayon kasama na niya ang 3 niyang anak. Bawat isa sa mga bata ay may dalang bag at maleta. Malinaw na hindi na sila babalik pa. Ngunit ang tanong, bakit siya biglang tatakas kung wala naman siyang itinatago? At ang nakakapangilabot na sagot ay dumating makalipas lamang ang ilang araw nang makatanggap ng tip ang mga pulis na tuluyan nagbago sa takbo ng kaso. Ang tip ay nagdala sa mga investigador sa Angeles National Forest, isang napakalaki at liblib na lugar na madalas ginagamit upang itago ang mga bagay na ayaw matagpuan. Isang malaking search operation ang inilunsad kasama ang Montrose Mountain Search at Rescue Team na nagsuyod sa makapal na damo at matatarik na bahagi ng bundok. Lumipas ang ilang oras at bandang 10:00 ng umaga, may napansin ang mga naghahanap sa gilid ng isang bangin, isang bugkos na binalot ng tela. Ito ang kaparang material na nakita sa surveillance video kung saan ay hinihila ni Jomar ang isang bagay palabas ng apartment. Nang buksan ng mga rescuer ang balot, nagkatotoo ang pinakakinatatakutan nila. Sa loob ng mga kurtina ay si Sheila. Sa simula ay hindi agad nagbigay ng detalye ang mga investigador, ngunit ang Ministry of Women and Vulnerable Population sa Peru ay nagpahayag ng nakakasindak na katotohanan. Si Sheila ay may maraming saksak sa harap at likod ng kanyang katawan. Walang nangyaring aksidente, walang kwento ng pagtakas at walang ice raid. Ito ay isang malamig at planadong pagpatay. Dahil sa lahat ng ebidensya na tumuturo kay Jomar, siya ay opisyal na tinutukoy bilang person of interest. Agad na nagkaroon ng manhunt laban sa kanya
at nang kumalat ang balita, sumabog ito sa media. Paulit-ulit na ipinapalabas sa mga lokal na estasyon ng balita ang nakakakilabot na video kung saan ay makikitang hinihila niya isang malaking bugkos sa courtyard. Para sa pamilya ni Sheila, ito ay isang napakasakit na katotohanan. Matagal nilang hinawakan ang maliit na pag-asa na siya ay buhay pa. Ngunit ngayon, tuluyan na naglakong pag-asang yon at ang kanyang ina na si Helga ay halos hindi makapagsalita sa nangyari sa kanyang anak. Pero kahit labis sa kanyang pagdadalamhati, malinaw kay Helga ang isang bagay. Gusto niya mahuli si Jomar. Gusto niya pagbayaran nito ang ginawa niya sa kanyang anak. At ang pagkagulat at sakit ay hindi lang sa pamilya niya nararamdaman kundi kumalat pa sa mas malawak na komunidad. Nahihirapan ang komunidad sa Lancaster, California na tanggapin ang malagim na balita. Agad silang nag-organisa ng vigil sa harap ng Lancaster City Hall para sa alaala ni Sheila. Nagtipon ang mga kapitbahay at kaibigan na may dalang kandila at mga placard na may nakasulat na hustisya para kay Sheila at not one more. Sama-sama silang nananalangin. Inaalaala si Sheila bilang isang mapagmahal na ina, masipag na manggagawa at isang tunay na kaibigan. Estamos acá sus amigos porque ella no tenía familia aquí en Estados Unidos. One friend saying in Spanish, because she didn't have family here in the United States, we are her voice in the moment, and that's what we ask for. May isang kaibigan pa na nagsabi sa wikang Espanyol na dahil wala siyang pamilya dito sa US, kami ang kanyang tinig sa oras na ito at yun ang hinihiling namin. Dito naging mas masakit ang lahat. Naniniwala ang mga nakakakilala kay Sheila na planado ni Jomar ang lahat. Ilang araw bago siya mawala, sinabi ni Sheila sa mga kaibigan na nagsimula na si Jomar na humingi ng mahahalagang dokumento gaya ng kanyang ID, Social Security Card at pati na rin ang mga birth certificate ng mga bata. She told her mom, I don't want to be with him. I want to report him and that's she was going to do that day. And maybe that was her mistake to say it, but it's heartbreaking. It's super heartbreaking. Naniniwala rin sila na ang banta ni Sheila na tuluyan na siyang isumbong ang nagtulak kay Jomar na tuluyang mawala ng kontrol. He had it planned. He already had taken the documents from him like the week before. She told one of our friends that he's asking for my stuff. He's asking for my ID, for my social, the kid's birth certificate. Like, why? At mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang kaibigan ni Sheila naglabas ng video na nagsasabing itinago raw ang kanyang bangkay sa isang lihim na lagayan sa kanyang apartment sa loob ng ilang araw bago di umano siya kinaladkad ni Jomar at itinapon sa kagubatan. Hindi pa napapatunayan ang authenticity ng video pero sapat na mga paratang para magdulot ng kilabot. Samantalang sa Peru, binalot na matinding kalungkutan ang lahat. Nag-organisa ang pamilya at mga kapitbahay na isang misa sa Lima, Peru upang ipanalangin ang kanyang kaluluwa. At napuno ng taong simbahan, mga kapitbahay na may daladalang kandila at nakasuot ng t-shirt na may larawan ni Sheila. Sa gitna nila nakatayo ang kanyang ina na si Helga, umiiyak at nagmamakaawa para sa hustisya. Nawasak din ang loob ng kapatid ni Sheila. Tinawag niya ang pagkamatay nito sa tunay na pangalan na femicide. Ayon sa kanya, isa siyang babae na naging biktima ng femicide. Ibinahagi rin ng pamilya kung gaano sila kadesperado para makahanap ng kasagutan. Nakipag-ugnayan pa sila sa ina ni Jomar, nagmamakaawa na sabihin kung nasaan siya. Ngunit kahit kailan ay wala itong sinabi. Isang kamag-anak ang umiiyak na nagsabi na nagmamakaawa kami sa kanyang ina na sabihin kung nasaan siya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam. Ngunit hindi nagtagal ay natupad ang hiling ng pamilya. Sa mismong araw na nakuha ang bangkay ni Sheila mula sa gubat, natunton din ng mga investigador si Jomar at ang 3 bata hanggang Peru. Agad na kinuha ang mga bata at inilagay sa protective custody bago tuluyang ipagkatiwala sa kanilang lola na si Helga. Nakuhanan pa ito ng video, isang nakakadurog sa pusong tagpo. Makikitang umiiyak ang mga bata, hindi nila maintindihan kung bakit sila inaalis mula sa kanilang ama. Video posted to social media shows him arriving to his native Peru with his sons, attracting a lot of Nagsalita ang tiyahin ni Sheila habang umiiyak. Inilarawan niya ang matinding sakit ng pagkawala ni Sheila pero may kaunting ginhawa na rin dahil ligtas na ang mga bata at kasama na ng pamilya. Pero heto ang nakakagulat, kahit natagpuan ang bangkay ni Sheila,
hindi pa rin nakakulong si Jomar. Ayon sa mga otoridad, wala pang aktibong warrant of arrest laban sa kanya ng mga oras na yon. Kaya habang nagluluksa ang pamilya ni Sheila sa pagkakatuklas ng kanyang katawan, malaya namang naglalakad si Jomar sa ibang bansa. Mabilis na sumiklab ang galit. Paano nangyari ito? Paano ang lalaking nakita sa surveillance na may hinihila at biglang tumakas papuntang ibang bansa, kasama ang 3 bata ay hindi pa rin nakaposas? At sa wakas, makalipas ang ilang araw, sumuko siya sa Interpol. Pero kahit noon pa man, nagkunwari siyang hindi niya nauunawaan ang bigat ng nangyari. Regarding him turning himself in, but more importantly, now the fight is going to continue to extradite Josimar Cabrera to the United States to pay for. Hindi rin siya halos nagsasalita at hindi rin niya inamin ang ginawa. Hindi niya ipaniliwanag. Hindi niya kinilala ang nangyari kay Sheila. Ang tanging sinabi lang niya ay susunod siya sa batas habang hinihintay ang desisyon ng korte tungkol sa kanyang kapalaran. At sa ngayon, nasa Peru siya, nakakulong sa isang legal na limbo. Ayon sa Los Angeles County Sheriff's Department, nakikipag-ugnayan na sila sa District Attorney upang maibalik siya sa US. Para kay Helga, ang ina ni Sheila ay isa lang ang mahalagang katarungan. Katarungan para sa kanyang anak. Katarungan para sa kanyang mga apo at hanggang dumating ang araw na yon, hindi siya titigil. Ngunit nakakatakot isipin ang kaso ni Sheila ay hindi lang nag-iisa. Ito ay isang pattern, isang nakakatindig balahibong paalala ng femicide ang laganap. Tumatawid ng mga hangganan at hindi humihinto. At nag-iiwan ito ng pinakamabigat na tanong, ilang babae pa ang kailangang mamatay bago tuluyang may magbago?